Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Bilyonaryo News Channel. Pahayag ito ng isang political strategist, dating political advisor ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na i-acknowledge niya na napakalakas si BP Sara. Mahihirapan ang mga kakamping Dilawan or Marcos camp na talunin si BP Sara. And their only chance na talunin nila si BP Sara kung magsama-sama sila. Coalition. Coalition ticket. Ano? Ito yung article. Ex-GMA aides says Marcos needs coalition strategy to counter BP Sara's presidential bid. Former presidential political advisor Gabriel Claudio on Monday said a broad political coalition would be necessary to mount a serious challenge against Vice President Sara Duterte's potential presidential bid in 2020. In an interview on Bilyonaryo News Channel, the Spokes program, Claudio said the current political landscape was unfavorable to any single opposition force and would require multiple groups to unite to counter Duterte's potential candidacy. Hindi kaya ng mga Dilawan, kakamping, Risa Hontiveros, Trillanes, makinig kayo. Hindi kaya ng Marcos Camp, Romualdez, John Beck, makinig kayo, hindi nyo kakayanin si BP Sara. Hindi kaya ng mga makabayan black o makakaliwa. Kailangan kayong magkaisa. Para may tsansa kayong talunin si BP Sara, ito ang sinasabi ng political analyst o strategist. So, grabing lakas ng ating BP Sara, no? Sabi niya, that's probably the only chance sa ngayon that the anti-Duterte force will have a chance against Sara Duterte, who previously served as political advisor to former Presidents Fidel Ramos and Gloria Macapagal Arroyo. Wow! Batikan na pala itong political. Dalawang presidente ang pinagsilbihan niya. Ang galing. Claudio said no clear standard bearer had yet emerged among groups opposed to Duterte, which could push President Ferdinand Marcos to play a role in building a broader alliance. Sabi niya, sa ngayon, wala pa talagang nag-e-emerge na kandidato on the side of the administration. Except kay, John B. Rimulya, nagsasabi na siya eh. I will not run if PBBM would not endorse me. I know what to do. Yung experience ko as DILG secretary, ito na yung training ground ko para maging mabuting presidente. Pag manalo ako, ano bang sinasabi niya? Magpapatayo ako ng maraming pabahay program para maubos na ang mga informal settlers. Pag marami, talagang, sa tingin ko lang interesado kakandidato itong si John B. Rimulya. How about Martin Romualdez? Palagay ko, interesado rin siya. Fighting spirit. Hindi siya naapektuhan itong nangyari sa flood control. Ang daming mga trolls ngayon na mga post, makikita nyo, talagang pinupuri nila si Romualdez. Mga post na nagsasabing, walang dapat nakawin kahit sintimo sa pera ng taong bayan. Parang ganon. Si Romualdez ay madaling lapitan. Mga ganon na. Pansinin nyo sa social media. Maraming mga post pagpupuri kay Romualdez. Anong ibig sabihin yan? To me, ang ibig sabihin yan, nandyan pa rin yung ambisyon niya na magkandidatong presidente sa 2028. So, paano ngayon yan? Pagkaisahin nila. Mabuti na lang itong si
si Risa Ontiveros nagsabi na handa akong mag-giveaway kahit vice president lang. Yeah. Kailang ang ibig niya sabihin sa nakikita ko lang para sa kanilang oposisyon, para sa mga kakamping. Kasi nga, nandyan naman si dating VP Leni na mas malakas na kandidato. At sa naintindihan ko lang, okay lang sa kanya na maging vice president siya ni VP Leni. Kung kakandidato si Madam Leni as president sa 2028, okay lang kay Risa na vice president. How about kung mag-coalition sila? Mapipilitan ngayon si Marcos Jr. na makipag-alyansa sa kakamping o dilawan. So, papaano ngayon yan? Papayag ba si Risa? Na example, si John Vic ang presidente, siya vice president ni John Vic. Papayag kaya? So, very exciting itong 2028 ngayon. Okay. Tingin ko, sabi ni Claudio, Marcos will be compelled, will be forced to enter into a coalition probably with the liberals, the pinks, and the yellows. Referring to political groups associated with former Vice President and now Naga City Mayor Leni Robredo and the late President Benigno Aquino III. Kung matuloy ito na yung kain-suka. Pareha silang dalawa. Mga Aquino, liberal, sinusuka nilang mga Marcos. Ang Marcos, sinusuka nila ang mga dilawan. O ngayon, magkaisa? Wow! Yun na yung bagong unity team of 2028. Good luck sa inyo. Paano yan? Sabi ni Pinky Wibaw, Corina Sanchez, sa isang interview, mayroon daw independent survey na ang resulta ganito. Kahit pagsamasamahin nila ang numero, yung mga ratings ng iba't ibang kandidato, hindi pa rin nila kayang talunin si VP Sara. Paano yan? So, and now the end is near. And so I face the final curtain. Kaya si Trillanes, sabi niya, hindi na lang daw siya kakandidato whatsoever. Kasi kahit manalo siyang senador, vice president o mayor, hahantingin daw siya ni VP Sara pag nagpresidente ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Awa, ayan, anay sa sin. Ikaw, ano siya? Lumayan ko rin mag-uwi sa video ke. May iikot ang sa video. Kita ba? Oh, di ba na doon? Kantangan. At inaasip pag ito na yan, day. Awit, hindi ito ng diya. Sa mayan kain. Yan, yan, yan. Ikawaon ko mayan. Ngayon, Diyos ka, kurak ko man ikaw may amit ko kakasip. Ito, yan. Karon managid ang balay ilang auntie og ni tatay. Napasalamat ka. Salamat Ginoo. Dili ni tatay kadungog. Kaya salamat Ginoo kay Salamat, hinabangan Ginoo. din amo. Oo. Oo. Salamat grasya. Ginoo. Mm. Salamat. Si Tintay dus na ni si tatay. Apan dili si auntie kadungog. Oo. So nagpasalamat si tatay sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. Ginoo. Oo. Nga. Sin wala ko hinabangi. Oo. Kaya kay tinulang ako Ginoo. O dili na katatay makakaya sa pagkuan panginadlaw kay tigulang na kayo. Oo.
Ante, natagaan niyo yung among iatok. Oo, salamat ka. Na-refill ang Grasya. among Oo, balay. na-repair na inyong balay, ante. Oo, salamat. Salamat ko. Oo. Lagi, ante. Salamat po kayo. Lagi.